Ano po ba itong ECCD, Mr. President? It's Early Childhood Care Development Council, Your Honor, Mr. President. Early Childhood Care Development. Care Development. Hindi po ba sa DSW dito, Mr. President? Sa inyo na po ba ito? Eh bakit po napunta kayo sa pag-aalaga ng mga bata? Hindi po bang inaalagaan nyo mga pulis at saka mga bumbero? Bakit po pati bata ang inaalagaan nyo na? Baka po kayo Your Honor, Mr. President, tama po kayo. Dati po ay that was before under DSWD. But since most of the daycare centers are in the LGUs, barangay halls, no, may mga sa barangay halls, so it was transferred to the DILG supervision, Mr. President. Nakabuti po ito, Mr. President. Meron po tayong may bibigay ng mga datos o pangyayari na mula po sa DSWD ay kayo na po ang kumupkup dito sa responsibilidad na ito, Mr. President. Your Honor, Mr. President, that remains to be seen as this will only be implemented this coming May 2026. Ang alam ko po itong ECCD, Mr. President, sa DepEd po ito eh. Co-chair po ang DILG and the DepEd, Mr. President. So sa mga tweet po sa pag-aalaga po ng dalawang ahensya, DepEd at DSWD, minabuti po nilang ibigay na lang po sa inyo, Mr. President. Tinanggap naman po ninyo ng buong puso, Mr. President. Your Honor, Mr. President, it will be DepEd, yes, DepEd and DILG, since it is stipulated now under the law, under an RA 12199. So, co-chair po talaga ang DILG and DepEd tungkol po sa ECCD, Mr. President. Mr. President, meron pong special provision ngayon doon sa reimbursement ng expenses na kanilang ginasta sa anti-smuggling and economic subversion operations. Bakit po, Mr. President? Why is there a need for reimbursement of expenses, specifically for anti-smuggling and economic subversion operations? Hindi po ba ito'y parte na rin ng inyong ahensya sa usual operations with corresponding budget allocations? Your Honor, Mr. President, according to our DILG Secretary, they have not received any reimbursement, no? They just request. Malaki kasi ang performance na PNP at saka PNP sa anti-smuggling na cigarettes at social products. So, nag-aantay ng... Additional. Your Honor, Mr. President, they are also, to add that they are requesting for additional funding because the PNP plays an important role in the anti-agriculture smuggling, agriculture economic sabotage, especially when it comes to ito po, in the oil and there's oil and agricultural products and even cigarettes. Malaking bagay po yung nagiging papel po ng PNP, you know, in arresting those violators. So po yung so that's why the reimbursement of expenses incurred in the anti-smuggling and economic subversion operations they are requesting, no, so that they can perform better yung kanila pong enforcement capability. Kasi ngayon po, kumukuha sila ng pondo kung saan-saan. So for them to be able to perform their tasks as mandated by the anti-agricultural economic sabotage law,
they are seeking for, requesting for reimbursement of expenses incurred, Mr. President. I hope this can be justified, Mr. President, dahil kasama po kasi sa budget allocation. Although I believe an additional compensation, probably by way of reimbursement, can be siguro, pwede rin po siguro, kaya lang baka magkaroon po ng problema dahil naka-budget po. Yun lang naman po yung concern, Mr. President. You know? Pero po, yung pong mga kargamento o mga items pong nako-confiscate ninyo, nakukuha po ninyo dyan sa mga iba't ibang mga gumagawa ng hindi mabuti, nai-inventaryo po ba lahat ito? At saka ito po ba'y naibebenta? At kung sakaling naibebenta, paano po na-account yun, Mr. President? At saka legal po ba yung ibebenta po? Sapagkat confiscated items, so mga illegal po yun eh. Yes, Your Honor, Mr. President, those that are seized, no, are turned over to the courts, and the court, it's the court's discretion and disposal, Your Honor, Mr. President. Wala pong naibebenta. Wala po silang ano eh. I don't think the DILG has that mandate, no, Mr. President. So it's the courts that will have the discretion. Salamat po. Meron po ang DILG na program, kung tawagin po ay Bantay Corruption. Ito po ay na-launch na yata noong pang October 2018. Ito po ay isang programa para makatulong po, ma-intensify po yung ating laban against corruption sa buong bansa. Ito po yata ay nagawa para siyang maging leader ng ating mga anti-corruption efforts at sa mga activities ng ating departamento. Pwede po bang malaman natin ang mga naging output natin, ang ating pagtatagumpay sa programang ito para malaman naman po ng ating mga kababayan na meron po namang ginagawang ganito ang DILG, lalong-lalo na po yung corruption na alam po natin ngayon ay biglang nabuyang-yang sa buong kapuluan dahil ito po ngayon ay nasangkot na pati po yung ating mga flood control projects. Sa inyo pong programa, meron po ba kayong naibahagi, halimbawa, dito sa pinag-uusapan at iniimbestigang flood control projects, ano po yung naging participation po ninyo? Kayo po ba'y nakatulong? Kayo po ba'y nakahuli dito sa investigasyon na ito para maibahagi po ninyo sa Blue Ribbon Committee kung sakasakali po? Dahil malaking bagay naman po ito, ang LGUs po ay malaking isa pong importanteng partners po ng lahat ng ahensya. Kung ang pag-uusapan po ay ang pagbabantay ng katiwalian sa ating bansa. Your Honor, Mr. President, according to our DILG Secretary, they will be now shifting to they will now be using technologies so as to prevent human intervention, no? Lalong-lalo na po rito nung sumabog po itong floodgate scandal. So one of the first steps is the establishment of an artificial intelligence or AI backbone for monitoring government construction projects, no? Para po lesser human intervention. So they will rely on technology, Mr. President. Tapos, ito pa. Here the accomplishment, Mr. President, as of December 2024, 792 LGUs participated in
BK programs, reinforcing public accountability webinars, 412 LGUs reoriented on public accountability, 100% of complaints against LGU officials and employees acted upon, and one policy recommendation developed, Mr. President. 10 million. Kasi po ang iniimbestiga pong bilang ng mga flood control projects hindi po bababa sa 9,000 projects. Iniisip ko po, Mr. President, sa dami po ng LGUs natin sa buong Pilipinas, ang barangay, mga barangay lamang po ay 42,000 mahigit na po, Mr. President. So, napakalaki po ng may tutulong ng bantay corruption. Ang tinatanong ko lang, baka sakali sa 9,000 flood control projects na ating pong iniimbestiga, baka meron po kayong napansin o nakita na naitala na talagang mga ghost projects talaga, makakatulong po kayo na makapagbigay ng kaukulang impormasyon sa ating Blue Ribbon Committee. Nasaan na yung application na tinitingnan natin ganyan? Mr. President, what happened in the past, no? Because with the advent of with this floodgate scandal, ang nangyari po talaga, unfortunately, there are LGUs that are not even aware of this anomalous projects, no? According to the DLG Secretary. Ito nga po yung napag-usapan natin ditong sa Gasa na talagang isinaksak na lang. So now with all of this, the reforms that we will be introducing this time around by requiring at least a sanggunian resolution or request from the sanggunian or RDC from the RDC dapat may RDC approval na po according to master plan, so that yung pong existence or having anomalous projects will be prevented, Your Honor, Mr. President. So we will be having a lot of safeguards, no, as a result of this flooding scandal, Your Honor, Mr. President. Pero ang ano po ng DLG is really to turn to technology this time again so as not to depend on human intervention para po maging AI driven. So ito po yung kanilang proposal, Mr. President. Napaka-importante po kasi, Mr. President, lalong-lalo na po itong program na ito ay nakabatay pa sa Sustainable Development Goal at tinitingnan ko po ang inyong programa at ang DILG outcome framework pa nga po ay promoting accountable, transparent, participative, and effective local governance. Kaya iniisip ko po, napaka-effective ng programa na ito at tinakala ko po na dahil sa effectiveness na ito, na sana'y nakabahagi man lang kayo doon sa ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na talagang usigin natin kung sino man ang talagang pinag-ugatan ng lahat ng ito. At ang inyong programa po ay isa sa makakatulong na maging partner po ng Blue Ribbon Committee, Mr. President. Tungkol naman po sa ating kapulisan, sa kagustuhan po nating maging effective sila, gusto po naming malaman, on the average, is the monthly budget allocation for the MOOE ng bawat isang istasyon ng pulis. Magkano po kaya on the average ang kanilang MOOE, Mr. President? For next year, Mr. President, Your Honor, the ratio or per capita is 1:2.
1:2,000, Mr. President. Sana po yung ratio ay sapat at makabuluhan, Mr. President, na pinag-uusapan natin kasi pagka hindi po sapat, ay alam naman po natin yung kanilang daily sustenance and operations maaaring makaapekto sa kanilang performance sa araw-araw. Maaaring ito po ay magdulot pa ng mababang accomplishment at maaaring matukso pa ang ilan sa kanila, kung hindi man lahat, sa mga illegal na transaction. Kaya importante po na nakasasapat po yung pang-sustain po sa kanila sa araw-araw. Increasing their salaries and benefits alone will not result in better performance. It must be accompanied, Mr. President, by adequate and reasonable support in their daily operational needs. Kung tama po ako, ay paki-confirm nyo lang, Mr. President. Mr. President, actually, just to set it straight, yung current MOE pala is 1,660. And for 2026 NEP, it will increase to 2,000. So nadagdagan po natin ng kaunti, no? Ng 340 MOE, Mr. President. Puntahan po natin ang mga barangay, Mr. President. Do you have an idea how much is the average honorarium of a barangay captain per month? Your Honor, Mr. President, they don't have the data later on, but it depends on the capacity of the barangay, no? Nasa kanila po yun kung ano po yung kaya na ibigay na allowance, no? Sa mga DLG, sa mga barangay officials, Mr. President. Kasi po, Mr. President, yung kanilang tinatanggap na honorarium, nakadepende po yun dun sa kanilang era eh. Yung tinatawag na nata na natin yun. Tsaka ang isa po talagang yung discrepancy po talaga ng mga barangays, no? Like for example, the richest barangay in the country, which is Barangay San Lorenzo in Makati, has a budget of 500 million, whereas the poorest barangay, one of the poorest somewhere in Sulu, has about 400,000. 4 million, nasa 4 million pala, from 500 million. Tapos 4 million. So, medyo may kalakihan po yung discrepancy, Mr. President. Tama po kayo, Mr. President. Yung budget at saka yung honorarium na tinatanggap ng mga kapitan, merong direct correlation po doon sa era nila. Katulad po ng isang pangkaraniwang barangay, tinatanggap po ng barangay kapitan sa isang pangkaraniwang barangay ay 5,000 pesos. Pero po dun sa mga affluent barangays, meron pong umaabot ng 30,000 to 35,000 pesos per month. So makikita po nyo yung discrepancy. Doon po sa mga tumatanggap lang ng 5,000, ang average po nationwide is only about 7,000 pesos per month, Mr. President. Ang ibig lang sabihin po noon, dito po kasi sa Metro Manila, yung monthly na salary po ng ating mga kasambahay ay naglalaro na po sa 7,000 to 8,000 pesos a month. Sa mga tweed, ang average po na tinatanggap na honorarium ng kapitan ay yun din po yung tinatanggap ng ating mga kasambahay. Pero ang kanila pong tungkulin ay 24/7. Wala naman silang insurance, wala silang GSIS, wala naman silang SSS. Alam po ba niyo kung magkano ang honorarium ng isang tanod, Mr. President? Yung average. Your Honor, Mr. President, it also depends on the capacity of the barangay, Mr. President. 900 pesos po, Mr. President, ang average. Kasi po, pinagsikapan ko pong aralin ng konti yan.
nakapag-interview po ako ng halos 1,000 kapitan sa ating buong kapuluan nung ako po ay nasa House of Representatives. Ang average po is 900 pesos per month. Sa iba po mga affluent, merong 2,500, 3,000. So ang discrepancy, ang disparity, talagang malaki po, Mr. President. Alam niyo rin po ba kung magkano ang tinatanggap na honorarium ng miyembro ng Lupon Tagapamayapa? Ayun, yan din, depende. Meron daw halos na libre because some yung iba pong lupon ay talaga dapat Totoo po yun. voluntarily. So, iba-iba daw talaga. Totoo po yun. Sa akin pong pagtatanong sa kanila, ang average po na tinatanggap nila, 300 pesos per month. That's correct, Your Honor, Mr. President, according Noong to pong DLG. tinanong ko yung isang barangay sa Maynila, ang una niyang sinabi sa akin, 3,000 pesos, sabi niya. Teka muna, baka nagkamali ka, sabi ko, Mr. President. Kasi ang kwenta ko rito, 300 pesos lang per month. Bakit ikaw 3,000? Napakaswerte ka ako ng membro ng Lupon Tagapamayapa. Ay hindi pong ibig ko sabihin 3,000 pesos per year. Ganun po ang kalagayan. Kaya nung tingnan ko po yung mga nota ko po doon sa kanyang barangay, siya pala yung pinakamagulong barangay sa buong Pilipinas. Wala po sigurong gustong maging membro ng kanyang lupon sapagkat kung 3,000 pesos per year, magtitinda na lang po siguro siya ng sago at gulaman siguro, Mr. President. Well, that's Mr. President, that's the sad reality of our workers in barangay, no? Sama na natin yung barangay nutrition scholars, barangay tanod, lupon, and the BHWs, Mr. President. Ito po yung mga nag-file nga ho tayo na muntik na may pasa Magna Carta for Barangay Health Workers. Unfortunately, nag-withdraw ang House, but a BHW earns as low as 500 a month in low-income LGUs. Pero alam naman natin, BHW, ito talagang umulan, umaraw, talagang umiikot po ito. We're hoping that we can find a solution. Yung proposal nga natin to make it uniform, mga third to fifth class BHWs na talagang hindi kayang bigyan ng dissenting compensation will receive about 3,000 pesos at least. Yung first class and yung second class to city kasi medyo magaganda yung kanila pong allowance. Kaya lang ang problema kasi dito yung barangay nutrition scholars, barangay tanod. So Mr. President, probably we can already look into this if we can, yung magkaroon tayo ng Magna Carta for the barangay volunteer workers, no? Kasama na natin BHWs, tanods, barangay nutrition scholars at lupon at iba pa. So that it will be standard. Yung naman po, yung kanilang at least decente, yung at least yung kanilang maibigay na, although voluntary nature, at least yung nabibigay naman lang compensation or allowance sa kanila will be at least we can call decent enough, Mr. President. Meron po tayong panukalang batas na Magna Carta for barangay po, pero yun po ay sa aking pagkakaalam, nilumot na po sa House of Representatives. Kaya ako po ay merong panukalang batas na ina-address po itong ating pinag-uusapan ngayon. Sana po sa mga susunod na mga panahon ay matalakay po natin at matulungan po natin ang ganitong kaawa-awang kalagayan ng ating mga manggagawang barangay. Huli na po ito, Mr. President. Gusto ko pong maitanong, napakarami po kasing mga proyekto na ginagawa ang mga barangay. Meron po silang hapag. Ito po ay halina't magtanim ng prutas at gulay. Tama po ito, Mr. President? Yes, the DLG Secretary and the DLG families are nodding their heads. So they confirm. Meron pa po Mr. President. kayong bida, Mr. President. Ang bida ay buhay ay ingatan, droga ay ayawan. Tama po.
Yung pong bida, Mr. President, according to our DL Secretary, is not anymore standard. Pero po yung isa, Bakit hapag po? po ay, Ang ganda ongoing. po nito ah. Buhay ay ingatan. Ayaw na po ba nating ingatan ang ating buhay? Bakit ito po inalis nyo? Okay. Your Honor, Mr. President, according to our Secretary, they concentrated on the supply interdiction, hindi na po yung sa consumption. In fact, they were able to reduce the annual consumption from 14 tons to from 14 tons, and they were able to seize about 6 tons this year. So nag-concentrate sila sa ano po, sa supply, pagpigil ng supply, Mr. President, Your Honor. Oh, pero pwede rin po kasi droga ay ayawan, kasangkot na rin po 'yon. Kasi kung wala nang gagawa ng droga, aayaw na po silang lahat. Your Honor, Mr. President, according to the LG Secretary, that yung slogan-based programs is not as effective as yung kanila pong strategy ngayon na talagang yung supply, ang supply po ang putulin. Yun po yung kanilang strategy ngayon, really to get to the kill, kumbaga prevent the further further proliferation of drugs by cutting the supplies off, Mr. President. So nung inalis po niyo yung bida, ano pong ipinalit niyo? Kontrabida. Meron pa po kasi kayong bukal eh. Ang ibig sabihin, buhayin ang kalikasan. Meron pa po ito. That will be from the environment, Your Honor, Mr. President, sa Oo nga environment po, program. nandyan pa rin po. Yung ano daw po, yung wala na raw pinal sa bida, hindi daw contra supply daw ho ang kanila. Di, pwede rin, kontrabida. So, bukal, buhayin ang kalikasan. Buhay pa po ito. May mga barangays daw po na may gumagawa, Mr. President. Aba, kailangan po, ito po ay, lahat po ito ay merong memorandum eh. Alam ko po ay pinagtibay po ito ng DILG. Meron pa po kayong kalinisan. Bukal is tree planting, Your Honor, Mr. President. Tree planting program sa mga barangays. Opo, alam ko po yun. Yung kalinisan, ano po ibig sabihin nun? Kalinisan, Mr. President, is solid waste management, Your Honor. Opo, pero meron pong ano yun eh. May ibig sabihin kasi ito po ay mga acronym eh. Ano po yung kalinisan? Ano yung sabihin ng O ako po kasi sinusubaybayan ko yung mga programa ninyo eh. Kalinga at inisyatiba para sa malinis na bayan. Yun po yung nakalagay Tama dito. po. Yan nga po ang kalinisan, Mr. O yung barko, ano po? Meron po kayong barko eh. Barangay Road Clearing Operations, Mr. Ayan. President. Listo sikap. Disaster Risk Reduction Management, Mr. President. Ang layo naman. Listo sikap. Ang layo naman ang ibig sabihin. O hapag kay PBB. Alert. Ibig sabihin daw kasi alert yung pong listo. Sige. Ano po yung hapag katutubo? Alam po niyo, Mr. President, kaya ko po binanggit ito, mga importante pong mga programa na kung itataguyod po, lalo na po yung hapag, halina't magtanim ng prutas at gulay. Mr. President, Mr. Chair, iimbitahan ko po kayo minsan sa aking bahay. Doon po sa paligid noon, makikita po nyo, meron po akong tanim eh. Every 3 days or 4 days, nakaka-harvest po ako ng okra, ng talong, kamatis at konting sili.
Totoo po ito. Nagkamali lang po ko. Dapat na nalitrato ko po para sa gano'n na ipakita ko sana sa inyo. Importante po lalo na ngayon na talagang hirap na hirap po tayo. Napakaraming mga kababayan nating naghihirap. Kung may taguyod lang natin yung programa na yun, kahit na yung hapag lang na yun muna, ang laki po ng may tutulong. 42,000 or more barangays in the country. Kalahati na lamang po doon siguro yung mga pagtanim, may taguyod yun. Ang laki pong may tutulong, contribution sa ating food sufficiency program, Mr. President. Yes, Your Honor, Mr. President, the DIG Secretary has committed that that this will be integrated, Your Honor, Mr. President. Talagang they will implement this very important program, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President, sa oras na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat, Mr. Chair. Maraming salamat din po, Senator Marcoleta. Yeah, session is suspended.